Andito na po tayo sa ikalimang bahagi ng ating garden at ito po yung isi-share ko po sa inyo, yung mga halaman po dito na talaga naman pong makukulay din, hindi rin po pahuhuli. Hello mga plantito-plantita. Ngayon naman po ay puntahan pa natin itong ikalimang bahagi po ng aking garden. At ito po yung i-share ko sa inyo yung mga plants po dito. Pero syempre bago po ako magpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MG na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Dito nga po sa aking ikalimang bahagi ng aking garden ay bali ito po yung mga halaman dyan sa side na yan na pinagbaboundaryhan nitong aking ika-apat na bahagi ng aking garden. At itong gumamela ay napakataas na po niyan. Pinutol ko lang po para magkaroon ng maraming sanga. Ganon din itong ilang-ilang. Napakalago na yan dati. Sabi ko, hindi maganda kung tumaas ng tumaas kasi ito yung parang wild ilang-ilang kasi mayroon itong mababa lang na dwarf. Ayan. Sabi nung nabilhan ko, lumalaki siyang kahoy. Kaya sabi ko, hindi pwedeng lumaki siya ng husto. Kaya ang ginawa ko, alaga ko siya sa pagpuputol ng mga sanga para magkaroon lang ng sanga pa ulit na para maging ganyan. Kasi yung mga sanga niya dati, yung malalaki, hindi nagkakaroon ng ganito. At least nagkaroon pa ng main sanga na nagkakaroon ng mga ganyan. Yun yung ibig ko pong sabihin. At dito naman gumagapang itong blue ternate na halaman. At alam niyo naman po, edible ito. Pwede natin ilagay sa pagkain or inumin, ilagay sa tubig, ganyan po. At ayun nga po, meron ako ditong kamuning plant. Alam niyo po ba, kung wala pa po kayo nito ay magtanim po kayo nito sa garden ninyo. Sobrang bango ng bulaklak. Sobrang halimuyak po talaga. Kahit nandun ako sa may ika-anim na bahagi ng aking garden, amoy na amoy ko po yung bulaklak niya. Hindi ko rin nakalain na mapapalaki ko to ng husto. Kung hindi ako nagkakamali, natanim ko to noong 2022 or noong 2023 at nabili ko ito sa Pili Camarines Sur. At ayan, yung ganyan na siya kalaki. Ayan po, yan yung niya, puon. Sa ibaba. At yung bulaklak niya po, grabe solid, ang dami. Talagang masipag rin po itong mamulaklak. Kaya sa mga ganitong halaman na simple lang kasi ito kumbaga hindi makulay yung dahon. Pero alam niyo po ba, cute naman yung mga dahon nila, maliliit. At yung bulaklak nila, maliliit din pero talagang super bango. Kahit hindi siya yung tipo ng halaman na makukulay. Pero ang ganda niya pong pan-landscape at pandagdag sa ating garden. Tingnan niyo po ang mga bulaklak. Yung isa po palang ganitong hawig na mabango din ang bulaklak, orange jasmine po pala yun. Na-search ko na sa wakas, may nakita akong nagpost sa mga page ng halaman. Ikinukumpara itong dalawa na magkaiba po talaga sila. Ito ay kamuning, meron itong English name at yung isa naman na medyo malaki-laki ang dahon tulad nito, wait po. Yung ganito po malalaki lang yung dahon ng konti pero puti rin po yung bulaklak nito at napakabango rin po. Ito ay galing kay nanay. At si nanay yung may malaking puno nito na talaga namumulaklak din. Ang pangalan po pala nito orange jasmine. Pero yung bulaklak niya po ay puti. Doon po ako nalito kasi halos talagang same yung bulaklak. At ayan yung niya, mga laglag na bulaklak sa ibaba. Tingnan niyo po, napakadami. Ayan. Tapos dito, mayroon din itong melindres na inalis ko po dito noong 2022. Ay may naiwan na ugat at ayan, tumubo. Ayan po. At dito sa part naman na ito, ayan, hinayaan ko na lang din gumapang itong green emerald. At ayan, mayroon pa yan dyang isa pang halaman na gumagapang. Nasaan na yan? Hindi ko nakita yung dahon nila. Dito, yung mga common na crouton plants ay nandito pa rin. Banana Caribbean, Red Caribbean, nandiyan pa rin. Hawiin ko na lang kasi naharangan yung daanan. At yung canned sunshine, ayan, nandiyan pa rin. Direct ground, direct sunlight.
Kaya ayan, napakaganda rin ng dahon. Mga common lang ito, pero mas magaganda nga po yung mga common kasi mas mabilis pong lumaki, mas malalaki sila kumpara sa mga imported na crouton. Sa totoo lang, yung mga imported na crouton, magaganda po talaga yung mga dahon. Pero parang ang hirap nilang palaguin at palakihin, high maintenance. Samantalang ito, pag tinanim mo direct ground, walang abono, wala everything, ano lang sila, bahala na sila dyan. Yung ibang mga halaman kailangan talagang abunuhan, isprehan, laban sa mga insecticide. So kaya mas prefer ko yung mga halaman na ganito, simple lang, local plants. Pero ang dahon naman ay napakaganda. Ito, very common ito, itong Victoria crouton. Pero napakaganda rin naman ng dahon nito. Laban na laban naman yung ganda nito sa ibang mga halaman. Ayan, ito yung mga plants dito. Ito ay nasa boundary ng aking fourth garden. Sa pagitan ito ng fourth garden at itong ika-fifth garden ko. At yung Slappy Fainter, ang dami ko nito dito sa aking garden. Ayan. At yung aking Butternut, mayroon din kahit saan, maraming tumutubo. Ayan po, yung mga plants. Sa ilalim ay merong ganyang halaman, yung parang mini grass. Mini ribbon grass at ang tawag niya, kung hindi ako nagkakamali. Sa ganyan. Kasi yung mas malalaki niyan, ribbon plant, yung parang may white, yung parang variegated. Ayan, dito ito sa part na ito at doon naman po tayo sa kabila. Dito sa kabila, as usual po, ay meron naman po ulit tayo ng mga crouton, local rare, mayroon namang mga talagang mga common lang na makikita natin kadalasan na mas madaling mahanap, mas madaling mabili sa mga nursery, maraming nagtitinda, at pwedeng mahingi-hingi. Ayan. Kahit ganito sila, napakaganda nila at napakakulay nila. Ito wala talaga ako nakikita. Wala akong nakikita nito sa mga nag-live selling at sa mga, mga nursery yung ganito. Para nakalimutan ko na kasi kung saan to galing. Pero dito lang to sa Bicol. May mga halaman ako ditong crouton na hindi ko nakikita sa mga, mga nursery or sa mga nag-live selling. At ayan, yung iba, ito napakaganda na nito. Itong, anong pangalan nito? Curly. Yellow curly na halaman. Pero may isa pa po talagang mas familiar na ID po niyan. Ito po ay halos pinutulan ko po ito nung nagkaroon po ng bagyo last year. Kasi lahat naman po talaga ng halaman ko dito sa garden ko, dahil sa matataas na nga po, ay talaga pong natumba, nabuwal. Kaya walang ibang choice ay putulin. At ito, mayroong tumubong isang papaya. Aywan ko kung babae ito or lalaki, kaya hindi ko po muna inaalis dyan. Ayan po. At ayan, assorted naman yung mga plants. Ito, marami rin akong ganito. Ayan. Ayan po. Sila talaga yung nagbibigay po talaga ng kulay dito sa aking garden. Ito po talagang crouton. Kaunti lang yung mga flowering plants ko. Talagang mas lamang po ang mga crouton plants dito sa aking garden. Kasi ito talaga yung pinakaunang-unang halaman na gustong gusto ko bago ako nag-start mag-garden, yung nagpamilya ako. Nang marami ng 2 dekada nang nakakalipas. At talagang thanks God dahil kahit paano naman ay wala naman tayong ganong kadami na collection ng mga imported or super rare, ay hindi naman pahuhuli itong mga common lang na mga halaman dito sa ating garden. Hawaiian tea plant, ayan, napakaganda rin. Ayan, ganyan po ang naman style at view ng pathway ko dito with crouton plants. Ayan. Dito na po tayo sa pinakagitna naman. Dito po sa part na ito, na kung saan nung nag-start pa lang ako, ay yung nandito po ay yung parang
may puno po at yung gumagapang po ay yung napakakapal po na Syngonium. At yun sa paglipas ng panahon, nabulok na yung kahoy, kaya ayan, nabago na. Bali, minimal plants lang ang nandito kasi inalis ko yung iba kasi mayroon ditong puno ng rambutan. Ang hirap dukutin yung mga dahon, kaya yung inano ko na lang, binawasan ko na lang yung ibang plants. Kaya yung mga plants dito, ayan, bromeliad, at nagtanim po talaga ako dito nitong iba or camellias. Dito ko siya gustong ilagay. Basta dyan ko lang siya gusto. Sabi ko, maganda ito sa garden and pwede na rin naman siyang maging shade dito sa ibang mga plants. Yan yung nandito sa part na ito. Ayan po. At dito ayan, may kaunting ganitong variety din ng bromeliad. Okay naman ito, matibay ito sa init, pero talaga pong ingat po tayo kasi yung dahon po talaga nito ay matigas po ang tinik. At mayroon tayong iris blue. Ayan, galing pa itong Kalabanga at itong Rangoon vine. Mayroon pala ako dito. Pero ito po pala, mayroon pala nitong double petal. Ito ay single lang. Pero yung nandoon ko nito sa mini forest garden ko ay gumagapang at namumulaklak po talaga. Sana mamulaklak naman ito. Parang tinusok ko ito dito kasi nang hinayang ako doon sa nakat ko na sanga. Pero ang tagal ko bago naisip kung anong halaman ito. Sabi ko, anong halaman ito? Ano tong tinanim ko dito? At iyon na find out ko kasi same yung dahon nila na ito po ay Rangoon vine pero ito po ay yung single petal. At itong agave dito na galing ata itong si Roma. Malaki naman na itong maganda sana ito kung kung nakalagay sa mga kantuhan. Kaso hindi ako pwedeng maglagay sa mga kantuhan dito sa aking garden sa may mga tabi ng gilid, sa mga corner, sa may mga bakod kasi yung bakod ko kasi ay hindi pa permanent. Pag nagbabakod ng kawayan or nagre-repair, makakasagabal ito at maano din po ang nito ang tinik nito, pero ang ganda ng bulaklak niyan. Meron na nga po yan suloy, ayan, parang dalawa na. Lumaki na lang naman ito dito. Ayan, dalawa na nga. Ayan, dyan siya. Bale, ito yung ayos. Simple lang. More on bato dito talaga ang apakan dito sa part na ito. At puntahan naman natin yung doon sa may mga crouton, yung may mga Thai crouton po natin. At ito yung aking Hawaiian tea plant dito. Matagal na to, malaki na, kaya yung puno niya, ayan na, ganyan. At dito po, malalago po itong aking mga bangko crouton. Itong red Thai. Ayan, okay naman sila dito kasi direct sunlight po dito. Pero minsan, nagiging shaded dahil sa pag tumutubo ang mga sanga ng mga niyog-niyog, yung lubi-lubi po na kahoy dito. Ito, na late ito kasi na ito parang naputol ito, nadagana ng kahoy. Pero mapapansin nyo po, kahit matagal na silang nakatanim dyan, ito yung kaibahan nila dito sa mga common. Ito kahit matagal na, ganyan lang siya, hindi talaga sila as in super na tumataas or yung nagiging napakalaki. Kumpara nito, tumataas po talaga, lumalaki. Ayan, ganyan. Ito yung kaibahan nito, kaya okay lang to sa medyo may mga maliliit ang space kasi ganun lang naman sila pag lumaki. Ayan po. Tapos siyempre, mayroon din tayo ditong yellow apple or yellow Thai. Ito po ay kung iisipin ay ready to propagate na ito kasi mga malalaki na talaga. Pero sa ngayon ay hindi ko muna sila pinopro pa kasi hindi ko pa maaasikaso. Sayang din po kasi kung puputulin ko lang sila pero hindi ko pa naman sila maasikaso kasi siyempre po ang dami ko pong obligasyon dito sa aking garden. Ayan.
paunti-unti lang yung pagpropa ko ng mga pangbenta. Hindi ko talaga sila masigi-sigi. Kasi, syempre may iba pa rin po akong mga ginagawa. Pero ayan, mga ready na sila. Very matured na yung mga stem nila, itong mga sanga nila. At napakatagal na din po nito. Kaya, kumbaga po, pwede na silang bawasan, ikat yung mga ano nila, yung mga sanga nila para bumaba. Ang ano ko kasi nito, gusto ko talaga silang putulan para mga dito, para yung tubo nila mababa lang pero maraming sanga. Kumbaga magiging silang super last pero mababa lang. Itong aking ram horn variegated, ayan, pinutol ko po ito at yun yung mga prinopa ko po na ready to binta na yun kasi stable na. Ano ang tawag nito, yung gamot niya ay lumalabas na sa paso na napagtaniman ko. Ganyan. Ganyan po. Ito namang twisted yellow. Ayan, napakalago naman ito at napakaganda po nito. Sobrang liwanag ng kulay niya. Itong parang hawig lang ito sa Zanzibar pero ito mas malaki ang dahon, mahaba. Pero ayan lang yung kulay niya kahit direct sunlight, dark, parang dark maroon yung likod ng dahon at sa ibabaw ay green. Talagang tumaas ito ng napakataas pero ang ginawa ko ayan, pinutol ko yan pero ang yabong niya. Tapos ang ganda lang sa ilalim mo. Croton tree na po siya. Ayan. Yung aking black mamba, yan napakalago na rin po. Pero ready to cut na siya kasi mataas na para mababa lang. Ayan. Itong part na ito, nandito rin talaga ito nilagay ko itong mga nauna kong mga nabili na mga tawag nito local rare. Ayan, mga local rare kasi ito red mamba at saka itong yellow apple, ayan. Or tinatawag itong yellow coin. Yan, may mga iba-iba angay din ito. Dito ko talaga ito nilagay. Pero matataas na po ito sa akin. At ayan. Ito. Ayan, maganda rin po ito. Maliliit lang yung bulaklak nito. Itong spiral hanging orchids. Ayan, malago na siya. Dati maliit lang ito. Meron ditong gumagapang itong garlic vine. Binawasan ko na to kasi hindi ko na inalis kasi sayang din. Hindi naman pati madamot mamulaklak ito. Inalis ko lang talaga yung mga sanga ng lubi-lubi kasi siya, medyo na dito sa mga halaman. Ayan, yung mga plants. Ito, tapos na mamulaklak, itong kulay yellow rin na vine. Gumapang na kasi yan dito sa ibaba. Kaya ayan, inano ko talaga, tinalian para gumapang ng proper. Ayan po yung aking ikalimang garden. Pag nandito po ako sa part na ito, ganyan po yung view. Ayan po yung mga plants. Punong-puno rin po dito ng croton plants. Ganyan po, kaya talagang marami pong variety ng croton dito sa aking garden kasi sila po yung naparami ko kasi sila yung mga hindi masyadong masela na halaman. Kaya pagka umaga po talagang very relaxed din yung pag-garden tour ko dito at tinitingnan ko tong mga plants ko na kumbaga ang layo na rin ng nilakbay ng paghahalaman ko kasama kayo. Minsan naiisipan kong huminto sa pagbablog pero pag naiisip ko yung hirap para makabuo ng ganito karaming subscriber, nakakalungkot, i-give up. Kasi hindi ako mapupunta dito sa vlogging na ito kung wala talaga kayo mga plantito-plantita na nag-support sa akin. Na nandyan lalo sa mga nag-iiwan ng comments. Ayan. Kaya
walang reason para hindi ako ma-inspired ulit. Ayan. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa akin at sa nakaka-appreciate ng aking pagbablog. Lalo itong ang content ko ay hindi na nauuwi. At yun nga po, kumbaga po hindi na po napapanahon or hindi na po uso ang ganitong content. Kaya, ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na suporta, tiwala sa kakayahan ko na maghatid po sa inyo ng konting inspiration siguro sa paghahalaman, kung gaano kaganda ang mga halaman sa ating garden, kung anong kapayapaan sa puso nito ang naidudulot sa atin, yung ganda ng bawat halaman, local man ito, imported, flowering plants man ito or hindi, na napapakita ko po sa inyo ay talagang sobra po akong thankful na na-appreciate po ninyo yon. Kaya sa mga nandyan pa rin at patuloy pa rin yung suporta, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nadagdag na subscriber. Thank you so much po. Bali itong susundan na video nito ay naka 1,000 views na tayo. Thank you so much. Kaya may reason na ako ulit. Sige, may reason na po ako ulit na mag-upload ulit. Kasi 1,000 views na, kumbaga okay na, mag-upload naman ulit po tayo. Kasi yun nga po, pag nandyan po kayo ay patuloy pa rin po si Plantita Joy. May mga reason lang kung bakit hindi ganun kadalas yung upload ko. May mga rason po tayo. Siyempre po may mga personal tayong buhay sa likod ng ating pagbablog. Pero ayan, sa lahat-lahat po, thank you so much po sa inyong lahat, sa patuloy na pagsusuporta, sa panonood, sa pag-iiwan ng comment, sa mga nag-like. Kung may nag-share man, thank you so much po sa inyong lahat. And God bless you all po. At ayan nga po, ipahabol ko lang po ng konti dahil nga po sa umulan dito sa amin. Tingnan nyo po at biglang uminit ngayon. Diba po, wala naman akong masyadong flowering plants, pero kung titingnan nyo po, talo pa nito yung flowering plants sa pagkagaganda po talaga ng mga dahon. Ayan po, grabe. Ayan, salamatan po sa Indogabo sa paghiling kainin sa kuya naman vlog sa mga Bicolana ang mga subscriber ko digdi. Salamatan po Geraray sa padagos na suporta pong itinataon niyo po sa kuya.